ang Diyos. Salamat po na nakarating ang bawat isa sa kailangan ng init na panahon. Pagka nararamdaman ko ako ng init. Sabi ko, Lord, kung dito sa lupa ay ganito nakainit. Gaano pa kaya sa impyerno? Lalo kung mga damapapunta ng impyerno. Pero isipin nyo na lang yung mga taong na mapupunta sa impyerno kung hindi po natin mababahaginan ng mabuting salita ng Panginoon. So, isang biyaya po ng Lord na last week nakaten kami sa 10th of meeting sa Caloocan, sa church po nila Pastor Jojo Andres. At Port Sunday yata ulit. Basta Port Sunday po. Sabi niya, kung gusto nyo nasa airport, atin kayo sa amin. Pero wala na pong ano yun, libreng na merienda at hapunan. Okay? So, isang biyaya po na at kagalakan na sabi nga nakasama po mga manggagawa, mga willing na patuloy po mag-sacrifice sa kanilang sariling pamasahe at yung paghahanap sa lugar. Yun, at nawa po ay nakapag-share ang bawat isa doon sa mga sabi nga po bagamat generous po ang ating mga kasama po doon sa training natin na matuto kayong mag-invest pagka po may mga lakad at may mga pupuntahan. And kung kayo maisama mamaya sa anniversary ng Indang, kasi 600 po bayan. Yun. Pero 32nd anniversary nila, kaya sabi ko gusto ko kayong makita. Yung pagka nananabit din. So, sa umaga pong ito ay pagpapatuloy po natin yung series sa Open Heaven. At sabi nga po, ano po ba yung Open Heaven? Yan po lang ating sinimulan. Sabi nga po, an Open Heaven is the result of God's favor. Yan. Yung Open Heaven po. Kasi baka yung sa iba, close pa yung heaven sa inyo. Hindi nyo makita ang galang ng Panginoon. Pero ngayon po yung season na bukas po ang kalangitan in the life of a believer or minister's life. It is not something he or she search for. Okay, hindi po natin hinahanap. Pero ang Panginoon po nagbibigay. It is because of his or her intimate walk with God. And it is the seat of God's approval because of his or her explicit obedience. Hindi po partial, hindi 1/4 obedience, kundi explicit obedience sa kung ano sinasabi ng Panginoon. At yan po yung sinabi ni Dr. Jonathan David, yung pong apostol at yung pong spiritual father ni Pastor Gilbert Gutian. At sa Augusto ay pupunta na naman kami sa Muar, Malaysia. So, sabi naman po ni Dr. Tunde Bacare na an open heaven is a reward for obeying and loving God. So, sabi naman po ng ating spiritual director ng School of Church Builder, ang director po ng School of Church Builder, an open heaven is a state or condition in the life of a believer or minister where heavenly provision are given so that she will be empowered by the Holy Spirit, hear the voice of God, be assisted by the ministry of angels, and receive God's sustaining grace to finish her assignment on earth. So, lahat po tayo, bawat isa sa atin may assignment dito sa lupa. Wala na po sa langit. Kasi pagdating sa langit, magpupulit, magpapasalamat talaga din tayo sa Panginoon at patuloy po, nakasama yung kanyang mga banal na kasama po doon. At pag naiisip ko nga po yun, sabi ko, sweetheart, pag nakita kita, hindi na kita matatawag na sweetheart, brother mo na lang. Kasi wala na akong mag-asawa dito. Yan. Kaya yung mga mag-asawa, dito yung palang po, pakita nyo na yung pagmamahal nyo kasi pagdating sa langit, sa Lord nyo na lang ipapakita kung gaano nyo siya kamahal. Ayan. Kaya dito pa lang po sa lupa. Ako'y may nasawa, yung minsang papunta ako ng, yung Thursday na papunta ako ng Wellport. Sa bus ba naman, tayo anas, jump pack po yung bus. Merong umakyat doon na magkaharap. Actually, kaharap ko. Tapos yung lalaki, wala ginawa pag nakatitig na lang.
Tapos, inalikan yung babae. Sa labi pa. Sabi ko, ito yung ako na dito nag-aabang sa kalsada at hindi pa nila nung ginawa. Kung kailan doon sa nakaramihan ng tao, sabi ko, hindi. Sir, sabi ko gano'n, hindi naman sir. Kasi kabataan. Matuto ka naman kung respeto sa babae. Sumagot. Binapastos mo kita. Sabi ko, yun ang interpretasyon mo sa sinabi ko. Yung sabi ko, matuto ka ng respeto sa babae. Asawa mo na baka ko yan. Tapos sinabi ako, yung babae kasi pababa. Respetuhin mo rin yung sarili mo, ha? Sabay ko ng pagwat na baba. Sabi, serious. So, ibig sabihin, yung mga ganong klase pa ng pagpapakita ng yung PDA, public display of affection. Pero yung makikita sa mag-asawa yun, yung mga simpleng lang, ito ba, inahalikan mo ito sa pag nasa, alaang. Diba? Kasi asawa mo na eh, may respeto mo. Yung mga, kung hinahalikan mo yun. Yung mga ganong klase pa rin, asa-asa mo ako kasi nakaharap sa akin. Nakita na nakaganon, tinititigan ko na nga, parang hindi na ako magsalita. Ay, wala pa rin hindi nagsalita na ako. Dahil pababa na rin ako. Yan. Ibig sabihin, yung mga pagsaway na sabi ko nga, iba yung interpretation niya, sabi ko lang na, matuto ka ng respeto. Bebe, binabastos daw kita. Bastos ba ako? So, isang biyaya po ng Panginoon. So, sabi nga po, yung grace released under open heaven. Sabi nga po, di ba, yung grace ng Panginoon. So, makita po natin na unang-una, grace released under open heaven, yung grace to enlarge the capacity of our spirit to receive more of His indestructible life. Spirit man po tayo, nakatira lang sa katawan na may kaluluwa at yung pong spirit natin before patay. Nung wala pa tayo, hindi pa natin nakikilala ang Panginoon. Sabi po sa Matthew 3:16, after Jesus was baptized, He came up immediately out of the water and behold, the heavens were opened. Okay? And He, John, saw the Spirit of God descending as a dove and lighting on Him. At makita po natin diyan, nasabi nga po dati nga po ay tayo ay patay. Sa Ephesians 2:1, made alive in Christ, and you He made alive when you were spiritually dead. Okay, patay po tayo dati and separated from Him because of your transgressions and sin. Kahit po tayo may religion noon, ay talaga po makasalanan tayo. Kaya nga nag-provide ang Panginoon ng tamang paraan at tanging paraan, hindi lang mo tama, kundi tanging paraan para po tayo maligtas. Ephesians 3:14-19, tuwing naaalala ko ang plano ng Diyos, lumulungod ako sa pagsamba sa Kanya. Naaalala niyo po ba ang plano ng Diyos sa inyo? Nagiging thankful pa rin po ba kayo sa nung nakilala niyo siya? Ilang taon niyo na siya sa nung tinanggap sa buhay niyo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Siya ang Ama ng mga nasa langit at nasa lupa na itinuturing niyang kanyang buong pamilya. Okay? At pinapanalangin ko na sa kadakilaan ng kapangyarihan niya ay palakasin niya ang spiritual niyong pamumuhay sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. So kaya po tayo lumalakas dahil doon sa Espiritu, yung Holy Spirit na ipinagkaloob niya po sa atin. At kung ina-acknowledge po natin, every time na tayo ay nagbabasa, every time na tayo po ay may ginagawa, o bago pa gawin, ina-acknowledge na natin. Kanina lang po, sabi ko nga, habang nag-aabang ako sa Lancaster, may dumaan lang po, nagja-jogging. Doon sa t-shirt niya, may nakalagay, paglampas niya, finisher. Kaya sabi ko kanina na nasa-try kami, meeting na tayo sa anniversary nato. Finisher. Hindi lang good starter, pero finisher. Hanapin ko na lang mo yung verse. Pero alam mo agad sa spirit mo na October pa naman yung anniversary na church. Pero isang bagay po na sabi ko nga magiging tagapagtapos tayo, hindi yung tagapagsimula.
Gusto nyo ba maging mabuting tagapagtapos? At matapos nyo yung purpose ng Lord sa buhay nyo. Sabi ko nga, pag tinitignan ko po ang church, iba-iba talagang lugar kami. Hindi yung katulad nung dati sa Baclaran. Isang community, although magkakaiba rin tayo ng lugar. Pero nung nakita ko nga po sa Caloocan, sabi ko, community lang sila eh. Although, madali sila makauwi. Madali magkakatabi lang. Pero alam niyo po ba, yung iba doon, dahil sa kanilang pagsunod, Bulacan na po nagagaling. Pero doon pa rin sa Caloocan nagsisimba. Meron naman po akong nakilalang pastor, taga Lancaster mo yung member na. Pero pumupunta ng Taguig kada linggo. Ibig sabihin, hindi iniwanan kung saan sila nagsimula at nagpapatuloy. At nakita po natin na isang biyaya po ng Panginoon na yung palakasin ng spiritual yung pamumuhay sa pamamagitan ng kanyang espiritu para manahan si Kristo sa mga puso nyo dahil sa inyong pananampalataya. So bakit mananahan si Kristo sa puso nyo? Hindi lang sa isip nyo, hindi lang sa kaluluwa nyo, kundi sa inyong puso dahil sa pananampalataya. Ngayon, gaano na yung level ng inyong pananampalataya sa Panginoon? Sa punong nakilala nyo siya. Lumalago na ba? Tumataas na ba yung percentage? O ganun pa din? O yung hindi, bumaba pa? So, yun po yung, kayo rin po yung makakasagot nun. Hindi po ako mag-judge sa inyo. So, sabi po ni Pablo, ipinapanalangin ko rin na maging matibay kayo at matatag sa pag-ibig ng Diyos para maunawaan ninyo. So, kung magiging matibay at matatag lang po sa pag-ibig ng Panginoon, hindi po sa pag-ibig ng tao, hindi sa pag-ibig ni pastor, hindi sa pag-ibig ng inyong group leader o ng inyong kaibigan, kundi sa pag-ibig ng Diyos para maunawaan nyo at ng iba pang pinabanal kung gaano kalawak, gaano kahaba at kataas at kalalim ang pag-ibig ni Kristo sa atin. Maranasan nyo sana ito kahit hindi ito lubusang maunawaan para maging ganap sa inyo. So ano po yung magiging resulta? Pag naging matibay, matatag at naunawaan po natin ang pag-ibig ng Diyos para maging ganap sa inyo ang katangian ng Diyos. Hindi po ba kailangan natin maipakita yung Christ-like sa atin? At hindi lang po yung sarili natin mapaitan, generosity, yung pagpapasensya. Sanay na po sa akin si Zoe, pasensya. Na-develop na po yung kanyang pasensya sa akin. Okay? Dahil sa limitadong kakayanan ko, yung pagsasabi agad sa kanya na kinakailangan niya. Pero sabi ko, yung grace ng Panginoon sa kanya ay enough. Okay? At isa pong bagay na makita natin, na the way and the more we receive the Holy Spirit's revelation and impartation. Yung mga dating hindi mo maunawaan, yung dating hindi mo maintindihan to us, and the more we put into practice. Kasi pwedeng naintindihan natin, naunawaan natin pag nagbabasa tayo, pero hindi natin ginagawa at hindi natin ini-apply. Yung biblical principles and values we receive, kailangan tanggapin muna. Kasi kung hindi mo tatanggapin, hindi mo mapapractice. Maaaring naintindihan mo lang, napag-aralan mo lang, pero hanggang hindi mo pinapractice, hindi po natin magagamit. So, the more will be given to us. At kung paano kung sinabi na to be a Christian means to forgive the inexcusable because God has forgiven the inexcusable in you. Yes, hindi po tayo exempted sa mga inexcusable na katwiran natin. May pagkakataong hindi natin nasusunod ang Panginoon. Makita po natin na kung paano yung katangian ni Jesus na yung mga kasalanan natin, mga kamalian natin na gagawa, pinapatawad pa rin niya kung may kung tayo po ay magpapakumbawang aaminin. Kasi yung iba hindi maamin eh. Iba lalo na yung mga wala pang relasyon sa Panginoon. Hindi nila aaminin nga kahit alam na nila. Alam naman nila may kasalanan sila eh. Alam naman nila makasalanan sila, hindi tama yung ginagawa.
Baka naman meron pa sa inyo na pagdaan ng church, bigla may ang tanda. Kasi lagi ako sa may harapan ng bus, kaya nakikita ko yung mga driver na pag dumadaan na simbahan, nag-aantanda ka. Kaya kahit po nagbabiyahe ako, kasama ko sa pinapanalangin ko yung subdivision namin. Kaya yung lawak na Lancaster lagi pang itinatayo. Pangalawa po, Grace to Pioneer, yung nare-release po. Grace to Pioneer in New Territory and Create Pathways in the Spirit. So sabi po sa mga gawa, 9:11 to 17, sinabi sa kanya ng Panginoon, tumindig ka, pumunta sa lansang tinatawag na tuwid. Ipagtanong mo sa bahay ni Judas, ang isang lalaking taga-Tarso, na ang pangalan ay Saulo. Sa sandaling ito'y nananalangin siya at nakita niya sa panginakain ng isang lalaki ng pangalan ay Ananias na pumapasok at ipinapatong kanyang mga kamay sa kanya upang muli niyang tanggapin ang kanyang paningin. So ito po, nung time na nabulag hindi nakakita si Pablo. Pero sabi niya, nananalangin siya. At ipinakita sa kanya habang nananalangin siya na mayroong lalaki, at pangalan niya, sinabi pa na sabi niya, nakita pinatong yung kanyang kamay sa mata ni Pablo para siya ay tanggapin ang kanyang paningin. Ngunit sumagot, minsan pag may mga sumasagot talagang, kahit sinabi na ng Lord, nangatwiran nila. Ngunit sumagot si Ananias, Panginoon, nabalitaan ko mula sa marami ang tungkol sa lalaki ito kung gaano katindi ang kasamaang ginawa niya sa inyong mga banal sa Jerusalem. At siya may pahintulot mula sa mga punong pari na gapusin ang lahat ng mga tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka sapagkat siya isang kasangkapang pinili ko. Yan. So ayaw pumunta dahil nabalitaan yung mga dating ginagawa upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hinti at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. May mga kapirang din pa tayo ganito. May pinapapuntahang tao sa atin ng Panginoon, ayaw mo puntahan. May pinapasharean. Sino may dito sa social media? Ano-ano yung mga sinishare nyo? Naisishare nyo ba yung pag-ibig ng Diyos? Sa makailan po kami ay PWD. Hindi lang naman kami, hindi po namin. Ay nag-swimming po sila. Sila lang, hindi kasi po. Pero running water yun. Malapit lang din sa amin. Running water distance. At nung time na, siyempre, may kantahan. Hindi nakikanta rin ako. Pero yung pinili kong kanta, binago ko yung lyrics. You made me live again. Kasi may narinig ko po ito, nung bagong Kristiyano pa lang ako, na habang kinakanta nung assistant pastor namin na taga Batangas, sabi niya, I was lost in the dark with my lonely, sinful heart. Then you came along, you took me home, and you made me grow. So, kinahaano ko po yun. Tapos yung bandang muli, now look at me, yes, a different me, now I'm born again. So, kapag may mga nag-swimming ko, nag-iinuman, nagkikan pa ako, meron Bluetooth speaker. Di tapos po yung isang biyaya ng Panginoon, after kong umalis dahil hindi ko din nila yung insulin ko, kaya may nag-post sila. Hindi lang ako. Ano yung ilok? Alak. Ayun, hindi alak yun. Yung malaki. Hindi ko kasi. Sa pamilya ko. Baka may sumagot, inubuti ka lang kayo. So, saka sila nag-post ng gano'n, pero hindi sila bumibili akong nandito. Kasi bawal magpasok pag galing sa labas. So, doon lang dapat bumili rin sa record. Sabi niya, hindi ko ba sinasabi sa kanila mga ganong klase lang. So, isang biyaya po ng Panginoon na sabi nga po kung paano sinabi niya, so sapagkat ipapakita ko sa kanya kung gaano karaming bagay ang dapat niyang iisin alang-alang sa aking pangalan. Marami na po ba kayong tinagis sa inyong pagiging Kristiyano? O hindi nila alam na Kristiyano kayo, may personal na relasyon sa Lord. Dahil hindi niyo pinapaalam.
Wala pong problema, mga kabataan, na maki-join kayo. Pero pag alam nyo ng mali yung kanilang ginagawa, umiiwas po pa kayo. Ako yung nagtanong lang po doon sa nakilala natin sa Lancaster. Magkano po pag magpapabako? Mas maganda po kung simple lang dahil para hindi na kayo magbabayad ng Pero may mga bayad pa pag magpapasok ng gamit. Sabi ko, hindi okay lang naman na basta huwag lang mo kayo mandaraya. Kasi yung mga ganong klase ba, na huwag mo lang yung naman daya kami kung may papagawa kami, hindi magbabayad na maayos. So, after po marinig ni Ananias to, sabi niya, kaya tumalis si Ananias at pumasok sa bahay. So, ipinatong niya kanyang mga kamay kay Saulo, si Pablo po ito, at sinabi niya, kapatid mo Saulo, isinubo ako ng Panginoong Isus na nagpakita sa iyo na sa daan ng iyong pagpunta rito upang muli mong tanggapin ang iyong paningin at mapuspos ka ng Espiritu Santo. So sabi nga po ang purpose ng buhay natin ay ang makasunod sa kalooban ng Diyos. Madali bang sumunod? Meron. Yung dali at saka yung hirap, depende sa pananaw natin. Diba? Hindi naman mapagawa sa atin ang yun kung di natin kakayanin. Pero yung ng dali at hirap, sa ating paningin lang yun. Okay? Hindi handa niya tayo para sa paggawa ng mabuti, nasa atin lang kung susunod tayo. Ngayon, gusto nyo bang sumunod? Unang-una dapat na andun yung desire na sumunod sa kalooban nun. At sabi nga po hindi po natin, sabi nga, you will never regret stepping into faith to God's call in your life. Bawat isa po sa atin ay may pagkatawag ng Panginoon. Kaya ako paano lagi ko sinasabi sa inyo na saang lugar kayo, doon kayo tinawag ng Lord. Yung domain nyo, yung marketplace nyo, yung lugar nyo. Pinapanalangin nyo po ba yung mga kapitbahay nyo? Doon ka sinabi mag-share ka agad. Lalo na kung nag-i-start ka pa lang magmalaman or mag-aral paano mag-disciple. Huwag lang kayong kung saan kukuha ng sa discipleship. Okay? At sabi po dito sa Mark 5:18-20, and when he got into the boat, he who had been demon-possessed, okay, begged him that he might be with him. Okay? Napalaya siya ni Jesus mula doon sa pagkira ng demonyo sa kanya. Pero sabi, however, Jesus did not permit him. Maganda yung kanyang desire na sumama kay Jesus. But said to him, go home now to your friends and tell them what great things the Lord has done for you and how He has had compassion on you. So, pagkasabi po ni Jesus, and He departed and began to proclaim in Decapolis, 10 cities po yan, all that Jesus had done for him, and all marveled. So, isang bagay po na makita natin. Yung 12 disciples, kasama ni Jesus doon sa boat, o JT po yun. Pero makita po natin, itong isa, na kalalaya pa lang mula sa pagka-demon possessed, inutusan niya agad, share mo sa iyong mga kapitbahay kung ano yung kabutihan ginawa sa iyo ng Panginoon. Then, pangatlo po sa grace release, under open heaven, grace to pursue destiny without distraction. Sa mga kabataan ngayon, puso para nakikita, ang dami nang nadi-distract, di ba? Minsan, yung pumili ng portion nyo, nanay nyo, tatay nyo, dahil yung gusto nila, napapa sila. Pero isang bagay po na masasabi ko sa inyo, yung dalawang anak ko, sila mismo yung tinanong ko, anong gusto ng Panginoon para sa buhay ng puso. May kakayanan ba kami noon? Hindi namin tinignan yung kakayanan namin. Hindi yung kakayanan ng Lord ay sustain yung kanilang pangangailangan. And yung sacrifice din na kanilang ginawa, si Dorothy Ho, 2 years muna ng HRM bago nagtrabaho, bago tinulungan sa pag-aaral si Bilin na nakatapos ng IT. Then after naman po nun, ganun lang.
Huwag niyong mamaliitin or lilimitahan ng Panginoon. Nalilimitahan lang ang Lord dahil doon sa kakayanan niyo walang palataya. At minsan, tinitignan natin magsusustain yung mga taong kilala natin, yung pamilya natin, lalo na pag yung meron nasa abroad. Huwag niyo aasahan yung mga nasa abroad. At yung kapatid ko yung nasa abroad, ganun kami maasa sa kanila. Ang natin, pinapadala kami. Sa kanila pala, kulang na yun. Kumbaga yung mga may pangangailangan din po sila. At yung kung biyaya ng Panginoon, talagang sa Panginoon ka lang umasa, dahil magiging mabuti ka rin steward ng mga ipinagkatiwala na hindi ka pagkukulangin ng Lord. Amen po ba? Amen. Ngayon, bakit tayo nagkukulang? Ngayon, makakasagot niya. Baka sobrang gastos. Hindi iniisip kung kailan bibili ng milk tea. Yan. Summer na yun eh. Baka mamaya, panay matamis nyo. Iwasan niyo po. Sabi sa Acts 16, 6-10, now they passed through the territory of Phrygia and Galatia, after being forbidden by the Holy Spirit to speak the word in the west coast province of Asia Minor. And after they came to Mysia, they tried to go into Bithynia, but the Spirit of Jesus did not permit them. So passing by Mysia, they went down to Troas. And then a vision appeared to Paul in the night. A man from the Roman province of Macedonia was standing and pleading with him, saying, "Come over to Macedonia and help us." And when he had seen the vision, we, including Luke, tried to go into Macedonia at once, concluding that God had called us to preach the gospel to them. So makita po natin yung change of mission field or yung direction and plan, even if the mission came into vision, but if the Holy Spirit didn't permit, then obey. Okay, so makita po natin, may mga pupuntahan sila, kaya lang inaawat ng Holy Spirit. Huwag ka muna pupunta dyan. Dito ka, So, isang biyaya po ng Panginoon na kung may mga bagay po na sabi nga yung to pursue this destiny without distraction. Huwag yung hayaan na ma-distract kayo ng mga bagay-bagay dito sa mundo o yung mga bagay-bagay na kahit may sinabi ang Panginoon sa inyo na, lakarin mo ito. Yun pong pagkakasabi ng Lord sa akin na, sabi nga po February pa, yung patungkol dun sa lupa sa Vista Verde. Sinimulan na po namin yun sa pagkuha ng mga, ano yung kinakailangan requirements at hindi lang ako mag-isa doon. Sama ko si Bilin, si Lamina, si Pastor Erwin, napatuloy po na pumikilos para yung pagpapatambak doon. Pagpapatambak pa lang ngayon May, para sana bago tag-ulan. Yun. At patuloy po na yung ano yung dapat na itayo na building doon. Building agad sila. So, isang bagay po na yung pagsunod sa Panginoon, kasama na po doon. Balang dito pa nakikita, pinuntahan namin yung lugar, pinalang-alam namin. Kasi sabi nga po isang bagay na makita natin, hindi lang mo church, kundi even yung business side ng kingdom business. Yan. Para may pambayad din tayo dun sa itatayong iglesia. So, yung mga ganong klaseng wisdom na pinagkakaloob po ng Panginoon. At isang bagay na makita natin, yung isa pang biyaya ng Panginoon na wag pong yung nare-release under open heaven ay yung pong grace to keep the move of God uncontaminated. At makita po natin, Philippians 4:8-9, finally, believers, whatever is true, whatever is honorable and worthy of respect, whatever is right and confirmed by God's word, whatever is pure and wholesome, whatever is lovely and brings peace, whatever is admirable and of good repute, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think continually on these things, center your mind on them, and implant them in your heart. Mga estudyante, kayo po ba yung gumagawa ng inyong mga project, mga assignment, o mga kailangan yung present?
Iniisip niyo po ba si Jesus na siya yung maluwalhati sa bawat natin? Na hindi niyo naman pinababayaan ang inyong kalusugan at pinaasa ang inyong mga responsibilidad sa inyong mga magulang. Yung pagkain niyo sa oras, pagtulog niyo sa oras. Na hindi kayo na matutulog na lang naka-ano pa kayo sa cellphone niyo. Ingatan niyo yung mga mata niyo. Ingatan niyo yung kalusugan niyo. Huwag puro processed food. Huwag puro bili na bili sa Magic sarap. Magic sarap. Sa nanay yun. Okay. So, makita po natin na sabi nga grace to keep the move of God uncontaminated. Hindi po makakontamina. Dahil sabi nga pagkagtuminadong pagkain, sasakit ang tiyan. Okay? Kaya yun po nga, lalo na sa panahon po natin. The things which you have learned and received and heard and seen in me, practice these things in daily life. Hindi po pag nagkikita-kita lang tayo, araw-araw sa inyong buhay. Kasi araw-araw naman kayong buhay, di ba? So everyday po, kailangan natin i-practice. And the God who is the source of peace and well-being will be with you. Ito po yung sabi niya yun pong para yung peace and well-being will be with you. Kung ano yung natutunan mo, ano yung tinanggap mo, ano yung narinig mo, at nakita mo, kailangan yung practicing mo sa mga kailangan. Hindi lang basta narinig, nakita, pero hindi mo pinapractice. Kasi ang resulta po nun, yung God of peace and well-being will be with you. So kung nais po natin na huwag makontamina, kaya nga po may mga pagkakataon na sinasabi nga, huwag kayong basta-basta makikinig kung kanino. Yun kung tinatanggap natin ng mga apostolic teaching, hindi yung sinasabi huwag na kayo makinig sa iba. Pero maging discerning po kayo sa mga pinapakinggan nyo at sa mga itinupost nyo, lalo na kung kontra po doon sa apostolic teaching na tinatanggap po natin para hindi po makontamina kung ano yung tinanggap nyo. Okay po? Sabi nga po to keep the move of God uncontaminated, dwell in it. Talagang doon ka manahan. At yung pag narinig mo, meron nagsasabi na, hindi, ganito yung ano niya. Hindi, okay na ako. Alam ko na yung katotohanan. Sabi po sa 2 Timothy, the things which you have learned, huwag mo ikahiya ang pagpapatuo sa ating Panginoon ni sa aking kabilanggo niya. Kinakahiya niyo ba yung pagpapatuo sa Panginoon? Hindi niyo sinasabing born again ako. Niyabang mo naman ng born again ako huwag mo gaganito rin. Okay. Ni sa akin na binanggo niya ako di makipagtiis ka alang-alang sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo po, nagiging problema kaya hindi natin ma-share. Hindi natin alam paano mag-share. Yung patotoo mo lang. Nagtatanong ba kayo kay Pastor Erwin, si Kuya Jambo, yung mga D-group leader, paano ba mag-share? Kasi pag hindi po nakikita na kayo mismo nag-aaral or kayo mismo may desire na ma-sharean, lalo na yung mga pamilya nyo hindi paligtas. Matitiis nyo pag makita kayo nasa langit, sila nasa impyerno. Sa naglalagablab na apoy na walang tigil. Dito nga lang sa lugar natin, init na kayo. Sino naliligo dito 3 beses sa isang maghapon? 3? Alam pa rin. Sa ilalim. 3 beses. Oo, 2 lang. Talagang init na init siya. Okay. Yun. So, isang bagay po na makita natin, how much more sa impyerno, naglalaglag na apoy na walang tigil. At hindi ka mamamatay doon. Kung ano yung naranasan mo sa kaluluwa mo ngayon, yung sakit, yung init, ganoon din po sa impyerno. Pero sa langit, glorified body tayo. Kaya hangarin nyo na hindi lang kayo yung maligtas, hindi yung inyong mga mahal sa buhay. So sabi po dito na siyang sa atin ay nagligtas, at sa atin ay tumawag. Kaya po kayo nandito, nag-respond kayo sa tawag ng Panginoon. Sa isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling
layunin at biyaya. Kaya lang nga, nag-respond ka, kaya ka nandito ngayon. Kaya kung sayangin yung pagiging Kristiyano mo, kundi gawin mo yung destiny at yung pong mandato sa atin ng Panginoon. Ang biyayang ito ay binigay sa atin kay Kristo Jesus bago pa nagsimula ang mga panahon, subalit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na siyang nag-alis ng kamatayan. Sana nga, sabi ko, nahangad niyo ba huwag na kayo mamatay physically? Hindi naman yun eh. Talagang diretso na sa pag-rapture, ipag-tulo sa atin ng Panginoon. Hindi na kayo mag-usayan ng St. Peter. At nagdala sa buhay at sa kawalan ng kamatayan, tungo sa liwanag sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Personal ko kasing naranasan, aalis talaga yung spirito mo dito sa katawan mo. Naawat lang mo ako nun. Pastor. Pero yung sobrang at nakahingi pa ako ng Lord, kukunin mo na po ba ako? Sorry po kung may mga kasalanan ako. Nililit pa ng mga anak ko. Sorry po kung may kasalanan ako. Pero kung kukunin mo na po ako, ready naman po ako. Masasabi ba natin yun sa Lord? Anytime, Lord, na gusto mo na akong kunin, ready naman ako. Pero kaya mo muna matapos ko yung purpose mo dito sa lupa. Dugtong nyo naman yun, no? Then, sige, Lord, kunin mo na ako ngayon. Naghirap ka ng buhay dito. Yung purpose pa rin ng Lord, ang inyong unahin. Dito ay tinalaga ako na tagapangaral, apostol, at guro. At dahil din dito, ako'y nagdurusa ng mga bagay na ito, gayon may hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinampalatayanan. Yan. At ako'y lubos na naniniwalang maiingatan niya ang aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na iyon. Sundan mo ang huwaran ng mga wastong salita na narinig mo sa akin, sinabi niya po ito kay Timothy, sa pananampalataya at pag-ibig na kay Kristo Jesus, ingatan mo ang mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nabubuhay sa atin. Na-acknowledge niyo po ba ang Holy Spirit na nasa inyo? Hindi naman po maalis agad kung kayo ay nagkamali, basta po magsisisi at hihingi ng tawad. Pero the moment na hindi nyo na maramdaman, dahil hindi kayo nagsisi, hindi kayo humingi ng tawad, at hindi kayo nalumbali, makikita nyo isang araw, parang wala na akong maramdamang Hindi naman yung pakiramdam mo. Alam mo in your spirit, wala na ang Holy Spirit. At yung pong panlima, grace to access the supernatural dimension of God. Revelations 4, 1-2. After this, I looked and behold a door standing open in heaven, and the first voice which I had heard, like the sound of a war trumpet speaking with me, said, "Come up here, and I will show you what must take place after these things." At once I was in special communication with the Spirit, and behold, a throne stood in heaven, with one seated on the throne. So, isang bagay po na makita natin, God wants to show us things. Kung paano nga sa biyaya ng Panginoon. Pero hindi po niya yun ipapakita the moment na if we don't go up or come up higher. Kaya nga sabi niya, come up here. Kailan pa ba kayo tinatawag ng Lord? Akyat ka. Kaya yung umuumakyat, hindi pala sa baba. Pinapaakyat ka ng Panginoon, umakit ka na. Akyat in the Spirit, Ibig sabihin, mas malalim na yung maunawaan mo, mas malalim na yung magiging klaro na sa iyo kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa iyo. So, ang tanong, gusto nyo ba maging grace carrier? Tinitignan nyo ba ang inyong sarili para maging grace o yung biyaya? Hindi yung kayo yung lagi naghahangad ng biyaya. Kayo naman yung maging tagapagdala ng biyaya. Dito po sa Acts 20:24. But none of these things move me, nor do I count myself dear to myself, so that I may finish my race with joy and the ministry which I received from the Lord Jesus to testify to
to the gospel of the grace of God. Yung po kabutihan at biyaya ng Panginoon. Kung paano po sa i-calling po yan ni Paul. Ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili. Baka more on sa ano bang gusto nitong katawan ko, ano bang gusto ko, yung gusto ng isip ko. At minsan, puro sa pamilya naman natin. Pero natanong na po ba natin, ano gusto ng Panginoon sa akin? At ano yung gusto ng Lord na gawin ko? Upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryo tinanggap ko sa Panginoong Jesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. So ano po ba ang grace? So grace is God's unmerited favor. Ephesians 2:8, for it is by grace, God's remarkable compassion and favor, drawing you to Christ, that you have been saved. Sino, tandaan niyo po ba kung sino pa yung nagpapanggap sa inyo, nagyaya sa inyo sa church, para tanggapin niyo at personal na magkaroon tayo ng relationship sa Panginoon? Actually delivered from judgment and given eternal life. Alam niyo bang nakasulat ang inyong pangalan sa aklat ng buhay? Pero nabubura din yun. Kasi tagal ng ako po yung magpo-40 years na sa doon. Pero the moment na magkasala ako at kumalikod, burabi yung pangalan ko. Kasi pagdating sa Revelation, meron mga hindi nakitang nakasulat doon. Lalo na kung hindi tayo sumusunod sa kanyang mga prinsipyo. So, and this salvation is not of yourselves, nor not through your own effort, but it is the undeserved gracious gift of God. So, isang bagay ko na makita natin, unmerited favor po ng Panginoon yung grace. Pangalawa, grace is God's power and ability working in us so that we will be the person that God wants us to become. So, 1 Corinthians 15:10, but by the grace of God, I am what I am, and His grace toward me was not in vain, but I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was in me. Kaya nga po yung sabi nga, yung kung dahil sa awa ng Panginoon kay Pablo, naging apostol siya. At isang bagay po na makita natin sa kanyang buhay na in-acknowledge niya. Tayo naman hindi natin magagawa o mapupuntahan o kung saan man tayo naroon nakatayo ngayon, kung hindi lamang po sa biyaya ng Panginoon na pinagyaman din natin. I-acknowledge nyo na galing sa Panginoon yung kakayanan na pinagkaloob sa inyo ng Panginoon. So, out of who you think you are, minsan ba tinitignan niyo sarili niyo? Mahirap lang ako. Mababa lang ako. Ito lang yung pinag-aralan ko. Buti na lang, hindi tayo tinitignan ng Lord ng ganyan. Yung iba naman ang taas ng tingin sa sarili. Yung 5 feet lang siya. Ibig ko sabihin, masyadong yung high esteem sa kanyang sarili, sa kanyang kabuhayan, sa kanyang pamilya. Okay? So, sabi nga po, inayos ng Panginoon, maging humble lang tayo. Yung isang pastor nga po kasama namin, sabi ko sa inyo, hindi ko alam na, kasi niloloko lang nila eh. Yung pala, hasyendero, accountant pa. Pero hindi mo makikita sa itsura niya. Kilala ng mga iba ito. Pastor Ramon de la Cruz. Maligid na. Pinag-remember ko nila doon eh. Makita ko pala, hasyendero. Laki mo kanilang lupa sa probinsya. Pero hindi mo makikita yung yabang sa kanya. So, God can raise us up, raise up a new you. So, ano pong condition para ma-raise up ka ng Panginoon? If you are willing and obedient. So, pangatlo, sa grace ng Panginoon, grace is God's power and ability working through us so that we'll be able to do what God wants us to do. Na-discover nyo na ba ano nais pagawa sa inyo ng Panginoon? O tinatanong nyo ba ang Lord, Lord, bakit mo ba ako niligtas? Anong purpose mo sa pagkaligtas? So, sino ba yung mga taong aabutin ko?
Paano ko ba sila aabutin? Hindi aabutan. Okay? Aabutin ng iyong gospel ng kaligtasan. Yes, may pagkakataon kailangan mong abutan. Pero pag lagi nang inaabutan at wala namang resulta, baka nananaman na. So may mga pagkakataon po na gano'n, binibigyan rin tayo ng wisdom ng Lord. Na patuloy po na yung pong higit na mas mahalaga, yung gospel po ng kaligtasan, dahil yung gospel ng kaligtasan, pag nagpatuloy dyan ng isang taong makasalanan, mababago po pati ang kabuhayan. Mababago ang buhay niya, pati yung kabuhayan niya. Kung i-disciple nyo na sumunod patuloy sa Panginoon. So, yun po isang biyaya ng Panginoon sa Ephesians 3:7-10 na ginawa pong ministro, si Pablo. At ano po yung mga kaibang graces, yun po na po binasa yan. Yun po yung sa verse 10 na lang, so now through the church, the multifaceted wisdom of God in all its countless aspects might now be made known, revealing the mystery to the angelic rulers and authority in the heavenly places. So isang bagay po na makita natin, working through us, yung grace ng Panginoon para ipaalam sa kanila ano yung nalaman natin in the Spirit. Ang tanong, may meron pa kayong sinisharean yung mga alam nyo in the Spirit. Okay? So, kung paano po sinabi kanina sa kanta, di ba? Yung weak, siya yung yung strong pala. Siya yung siya yung gagamitin ng Lord para yung weak maging strong. So, yung strong in the Spirit, kahit na sabihin mo, magkakapatid naman tayo dito, pag alam mong weak, at humingi ng tulong, or yung humingi ng panalang, kahit panalangin man yan. Ako kanina bago ako umalis, anak, pag-pray mo ako, God bless you. Hindi, pag-pray mo ako. Iba yung prayer, iba yung God bless you. So, pinag-pray niya ako. Ano na ganyung klase? So, different grace that work in the life of a believer or minister. So, unang-una po, yung evangelistic grace. So, yung pag-share nyo ng testimony at yung personal yung experience sa Panginoon. So, sabi po dito ay sinabi ni Jesus sa kanila, nakita niya si Simon at si Andres na naningisda. So, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Walang tanong-tanong, iniwan na nila agad ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. So, kung naman sabihin, mangingisda ka ng tao. Hindi ba magtatanong, ano mangingisda ng tao? Diba? So dito, makita po natin dito, this is the saying, connect with me, have a personal relationship with me. So when you respond, I will make you matured. So meron pong continuity ito, hindi yung one time lang, atin pa tayo, pero continually po, habang buhay pa tayo, habang nandito pa tayo sa lupa. Kasi nga po, ang mandato sa atin, may assignment tayo dito sa lupa. At sabing kung gano'n ay lahat po ng religion, as is man yan, religion. Pero makita po natin dito na we have a risen Lord. That is why we have a relationship the moment we personally come to Him. Hindi po yung pangkalahatan na sasabihin mo, kasi may relasyon na ako sa Lord. Personal po ang relationship natin sa Lord. Amen po ba? Ang tanong, may personal ba kayong relationship sa Lord? At gaano ninyo nurture? Kumbaga, sa relationship na mag-asawa, mag-anniversary, diba? May mga celebration, may mga kain, may manilaw ang mga sa Pilipinas. Okay. Pero makita po natin dito, sa 1 Peter 2:4-5, come to Him, the risen Lord. Ang Diyos po natin, buhay. Hindi po patay, hindi nakapako sa krus. Buhay po siya. At patuloy po ng kanyang Espiritu ang nananala sa atin as to a living stone which men rejected and threw away, but which is choice and precious in the sight of God. You believers, like living stones, are being built into a spiritual house for a holy dedicated priesthood.
Okay, so bawat isa sa atin, pare. Okay, kung sasabihin, si pastora lang o si pastor lang, bawat isa po sa atin. So, to offer spiritual sacrifices that are acceptable and pleasing to God through Jesus Christ. Gaano nyo ino-offer ang inyong sarili sa Panginoon? Acceptable ba? May pag-inuman ka kahapon. Sa ating kabukas ng church. Nagsisi ka ba? At sinabi mo hindi mo lang ulitin. Nagsugal ka sa online. Baka may mga app sa cellphone niya ha. About sa pagsusugal. Kasi meron po ako kakilala na hook dyan. Eh, hindi na nananalo eh. Panay pa ang download ng mga ibang app about sa pagsusugal. So, kasama po yan sa sistema ng mundo. Huwag po kayong ma-hook dyan. Okay? So, pangalawa, nung pinreach po ni Pablo, sabi nga si Pedro, sumagot si Pedro sa kanila kasi na-realize sa mga tao na makasalanan sila. Pero sumagot si Pedro sa kanila, magsisi ang bawat isa sa inyo sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Heso Kristo at mapapatawad. So, hindi lang basta magsisi. Sabihin niya, patatawarin ng Lord. Gaano mang kalaki o kaliit yung tingin nila na kasalanan nila. Kasi may mga tao talagang mismo sila hindi mapatawad yung sarili nila sa kanilang kasalanan. So, pakita natin na kaya silang patawarin ng Panginoon. At isa pang makita natin, natatanggap ninyo ang regalo ng Diyos sa walang iba kundi ang kanyang Espiritu. Automatic po yun, ang kanyang acts ng apostles. Makita po natin, iligtas ninyo ang inyong sarili sa masamang generasyon ito. Yung generation po natin ngayon, salamat sa Panginoon, kasama yung katuparan ng prophetic word na sinabi po, yung binasa last week ni Kuya Jambo, nangyayari na po sa atin ngayon. Pinagpe-pray nyo na ba mahuli si Sandy po? Sandy nyo. Nag-stop na ito. Ha? Nag-stop. Pero isang bagay lang po yung, sabi ko pag-aaral po yun, dapat hindi naman talaga yung time. Pagbabayaran mo yung kasalanan mo. Kahit Kristiyano ka, nagkasala ka, nagsisi. May mga consequences na hindi mo maiiwasan. Yes, patatawarin ka ng Lord. Pero yung pong consequence ng naging kasalanan mo, pwedeng ipaano sa iyo ng Panginoon para matuto ka na huwag nang ulit-ulit. Okay. So, isang bagay po nakita natin na nais po ng Panginoon yun. At pangatlo, pangalawa, teaching grace. So, sabi po dito, lumapit si Jesus at sinabi, ibigay sa akin lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. So, hindi yung tagasunod nyo. Puntahan niyo yung lahat ng lahi. Ano ba lahi kayo? Lahi na mga ganda, guwapo, malakas kumain, Ibig sabihin, kung saan kayo nilagay ng Lord, kung saan kayo papuntahin ng Panginoon, yun po yung i-minister nyo. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Banal na Espiritu. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, lagi ninyo ang kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Kailan naman natin kasama ang Lord, pag tinuruan silang sumunod. Okay? Hindi yung patatanggapin nyo lang minsan. Tapos pumabayaan nyo na, attend ka na lang. Personal, kung kaya mong i-minister Bas, Kuya Jambo, sa trabaho niya, meron siyang nakatanggap. Paano na rin yan? Yun, during na lunchtime nila. Lahat po kung gusto may paraan, kung ayaw, may dahilan. Sa inyong mga school, o may napatanggap kayong kaklase niyo, kaibigan niyo. O, maging intentional lang kayo na i-disciple sila. Even sa mga online. Kung may time kayo, wala kayong time kasi sa personal, online. Then, gawin niyo po na maging intentional kayo sa pag-disciple. Hindi nyo kailangan habaan. Simpleng 15 minutes. Pag lumalag mo na nakita nyo, gawin yung 30 minutes. Kung may time.
hindi yung gusto nyo, hindi yung anong gusto ng Holy Spirit na gawin nyo dun sa tao. Yun po yung ating halahin. So, let your light shine before others, that when they see your good deeds and glorify your Father in heaven. Sabi po yan sa Matthew 5 verse 16. Sabi nga po minsan hindi tayo makawala sa isang sitwasyon dahil hindi rin tayo willing umalis doon. Madalas, paulit-ulit tayo sa isang sitwasyon dahil ayaw din natin tulungan ang sarili natin para magbago. Ano yung kailangan yung baguhin? Sabi ko nga po marami tayong kailangan baguhin sa ating sarili. Pero kailangan, unang-una, kayo muna yung makaalam ano yung dapat yung baguhin. At humingi kayo ng tulong o ng mga paraan paano nyo mababago. Okay? So isang bagay po na makita natin, i-acknowledge natin na meron tayong mga pagkukulang. So isang bagay po na makita natin dito, ang kapangyarihan ng Panginoon na nasa kanila at marami ang sumampalataya at nagbalik loob sa Panginoon. So, yung po kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa atin, yun po yung magiging dahilan na pag atin pong ipinangaral yung mabuting balita, hindi lamang po sa ating sariling kakayanan, pero yung kapangyarihan po na nasa atin. Yung po simpleng testimony lang. Malimit ko kasi pong masyaran, yung mga kasama kong naghihintay ng bus. So, yun sabi ko lang, mabuti ang Panginoon. Hindi nga po, hindi dumadaan kasi. Hindi nga po, hindi masyadong mainit. Iyayain po ng Panginoon. At lagi kong kinakanta doon pag linggo. Huni ng ibon, at dahil ng araw. Kasi sa Baclaran, wala akong makita ng puro huni ng kapitbahay. Pero po, at hindi ba? Isang biyaya po ng Panginoon. So, yung pong teaching grace at sabi po sa Antioch, unang tinawag ng mga Kristiyano ang mga taga-sunod ni Jesus. Pangatlo, pastoral grace. So, isang biyaya po ng Panginoon, tinanong niya si Pedro, unang-una, mahal mo ba ako? Pag tinanong ba ng Lord sa iyo, mahal mo ba ako? Sumagot naman si Peter, yes Lord, you know that I love you. Feed my lambs. Pero yung pangalawa, anong sinabi na ng Panginoon? Tend my sheep. Yung lamb, pakakainin mo lang. Pakainin mo lang, pakainin mo. Then pag naging sheep na yan, sabihin, lumaki na, tend my sheep. Pakainin mo, parang sa mga sanggol lang. Ano si Rachel at Alex talagang gabay-gabay pa si Ian. Baliktad si Linor. Okay. Kailangan nilang pakainin. Pero habang lumalaki yan, alam naman lumalakad na yun. Hindi, may ka lang. Ha? So kasama po yan. At yung third time, feed my sheep. Yung una po, feed my lambs. Then after na matend, lumago, nagmature, napakainin mo pa rin yung sheep. So yun po yung pastoral grace. At makakita po natin, iset yung order, the things that are lacking. Appoint elders in every city as I commanded you. Then, pang-apat po, take care of and be on guard for yourselves. Okay, sa mga pastor po, yung mga magiging pastor pa. And for the whole flock over which the Holy Spirit has appointed you as overseers to shepherd, sabihin, and feed, guide the church of God which He bought with His own blood. Hindi po lahat ng pastor nakakapag-minister sa mga believers. Lalo na po yung mga ayaw ng accountability, may pagkakataon na, hindi namin nalalaman kung ano nangyayari sa inyo. Kasi hindi nyo sinasabi. Lalo na pag pinagpalan na kayo. Yung mga problema, hindi po kasi lahat ng sabi ko nga kaya nga po may mga D-group leader.
na kung saan doon kayo nakakapag-open at yung pong mga bagay na kinakailangan. Pero the moment po na nalalaman ko through the D group leader, kung hindi man personal na sinasabi sa akin, na isasama ko po sa panalangin. Ganun lang naman po yun eh. Accountability. So kaya nga po mamaya may D group kayo at makita po natin na kayo po ang magiging accountable sa inyong mga D group leader. So magawa a prophetic grace. So ito makita po natin, ipanihayag niya sa pamamagitan ng Espiritu na magkakaroon ng malaking tagutong sa buong sanlibutan. Okay? Sino na po dito nag-pultang na ng inyong mga gasoline? Yung mga sasakyan. Bukas ba? Ano yun? Tuesday. Ay, Tuesday pa. Yan. So, may pampuno ba? Gano'n. Wala pa yung magagawa eh. Pupuno eh. So, isang bagay ko lang po na binibigay. Yung sa prophetic, yung advance pa lang, hindi pa nangyayari, sinasabi na. Ito naman, marami pong mga alam na, aray naman ang reklamo. Alam nyo nga eh. Gawin nyo na ng paraan. Tanong nyo na kung kailangan nyo pa magpuno dahil baka mamaya kinabukasan, biglang baba naman, di ba? So, Panginoon pa rin ang magpapakita sa atin na ano yung kanyang ang mangyayari. Sana binabalikan nyo yung prophetic, yun, yung 20 years sa open heaven, hanggang 2034 na tayo. Nagdala kasi yung aking copy. Pero nakatakda na po. At sabi ko nga eh, yung lingkaw, yung panahon natin ngayon, dahil nakikita yung mga payat na bangka. Okay? So, dahil po nakita na nila in advance, dito naman po, sabi nga eh, nakatalaga ng loob ng mga alagad na magpadala ng tulong sa mga kapatid na nakatira sa Judea ayon sa kakayanan ng bawat isa. Hindi po sa pilitan, kundi ayon lang sa kakayanan. Okay, pinadala nila ito sa mga matanda sa pamamagitan ng kamay ni Bernabe at ni Saulo. At yung pong huli, yan. Habang binabasa niyo ang sulat kong ito, malalaman niyo ang pagkakaunawa ko tungkol sa lihim na plano ng Diyos para sa inyo sa pamamagitan ni Kristo. Hindi inihayag ng Diyos ang plano nito sa mga tao noon, pero ipinahayag na niya ngayon sa mga banal na apostol at mga propeta sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya po pwedeng magpahayag ang Panginoon sa inyo. Mangyayari sa pamilya mo, ano yung nais mo para sa mga anak mo. Pero kung mature na po yung mga anak nyo, personal ay gabayan nyo ng maturity sa pagkakilala sa Panginoon. Isang espiritu lang po yung gagana. Gagana tayo. Yung magsasabi, ano yung kalooban niya. At may confirmation po yun sa mga anak nyo o sa inyo personal. So, dito pa makita natin yung apostolic grace na pang-5. Yan. Happy. Siya, hindi na po mag... Ano ba ang palabas? Wala. Sabi, ano yung standard? Kaya nagsisermo pa ako. Nagsisermo ko, yakan ko. Dahil yung pagsalan ng pasin. So, yung apostolic grace naman po, when you read it, you can understand by insight and mystery. At akong si Pablo ay alipin ni Yeso Cristo, tinawag ako ng Diyos na maging apostol at hiniwalay para sa ebanghelyo ng Diyos. Ito ay ang pinangako niya noong nakaraang panahon sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa banal na kasulatan. Ito ay patungkol sa kanyang anak na mula sa lahi ni David ayon sa laman. So yun pong apostolic grace, sabi nga, ito po yung mga pumupunta sa ibang mga lugar para ipangaral po yung now word, yung word in season. At kung paano nga pong sabi nga, sinabi po na
open heaven ang season po natin ngayon. Makita po natin. So, sabi po dito ay operating in apostolic and prophetic grace requires us to go and live in a high spiritual dimension. At we cannot go there alone. Somebody must bring us there. So, isang biyaya po ng Panginoon na sa Revelations 4, 1-2. Pagkatapos nito, nakita kong nabuksan ang pinto ng langit sa langit. Yan. At narinig kong muli ang tinig sa na parang trumpeta. Sinabi niya, makyat ka rito at ipapakita ko sa iyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Huwag naman po kayo parang, Lord, pakita mo nga sa akin ano mangyayari bukas. Yung mga bagay po, nasabi niya, yung sa hinaharap sa nation. Yung sa lugar nyo, pwede ipakita sa iyo ng Panginoon. Pero makita po natin na nais ng Panginoon na i-reveal sa atin yun para mapaghandaan din natin. Hindi yun, bakit nagkaganito? Bakit? Ganun. Pero nais po ng Panginoon na mapaghandaan po natin. Then, meron pa po kayo mamaya na ito po yung ating natapos. Yung grace release under open heaven. 5 po yan. At what is grace? 3 po yan. At yun pong different grace that work in the life of a believer or minister. So, hindi lang po yung minister, hindi yung pong believer. Evangelistic, teaching, pastoral, prophetic, and apostolic. Ngayon, ang tanong po, what grace of God do you think or see in your own life and why? Ngayon, ito po yung mga D-group leaders na hindi nila alam na sila ay leader. At ito po yung kanilang mga member. So kung absent po yung member nyo, kasama po sa katungkulan nyo na kayo yung mag-follow up. Tanong nyo bakit sila absent. Okay, kamustahin nyo. Yan, para medyo So, younger generation, sa mga kalalakihan, si Nelio R, si Alex B, si Daniel C. So, wala po yung dalawa. Older generation, si Pastor Erwin, si Ray, si Edwin, si Marlon, si June, at si Brother Bull. Older talaga yun. Yan. Sa kababaihan naman po, younger generation, si Jane, si Nina, si Rachel, si Chen, or si D. So, may wala pa dyan. Ano na kayo? Wala si Jane? Wala. Si Mina na lang. Okay. Si Mina, Sab. Okay. Si Sharon, si Ate Marilyn, nasa Rojas pala, si Lani, at saka si Mariki. Pakipicturean nyo na lang ha, kung hindi nyo alam. At sa mga kabataan, young men, si Cloud. Young men. Si CJ, si Jeremiah, si Jaymar, si Conjong, young men daw. Wala kasing ibang At si Lance. At sa young women naman, si Micah, si Risha, si Dorothy, si Somes, Kaina, Blessed, Sheila, wala namang mga young. Okay, basta yung mga kabataan. Okay, so yun lang po yung tanong nyo. Anong nakikita yung grace na nag-work sa inyo? At bakit ko nasabi? Ngayon, pag hindi nyo pa alam yung grace, iba yung grace sa akin. Through your experience, matutunan nyo po. At yung pong experience nyo sa Lord, at experience nyo kung paano kayo mag-minister, matutunan nyo. So, amen po ba? Ganda na po natin ang ating mga kaloob sa Panginoon at patuloy po na i-honor po natin siya sa kanyang mga lahat ng bagay na kaloob niya at siya yung nagmamantali. Heavenly Father, we come before your throne. Thank you, Lord, sa iyo pong mga salita. At dalangin ko po, Lord, na matukoy ng bawat isa ano yung grace na meron kang na ipinagkaloob po sa kanila at paano po nila ito magagamit. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw po ang siyang patuloy na manguna sa bawat isa
hindi lang po matandaan, kundi patuloy pong ipamuhay ang kanila pong mga pinanggap. At dalangin ko, Lord, as we honor you with our giving, honoring, Lord, na ikaw po ang tagapagbigay ng lahat ng pangangailangan namin at sa iyo po nagmumulang lahat. Tunay, Lord, na hindi mo po kami pagkukulangin at hindi mo kami pinagkukulang kung nakikita mo po ang aming pagsunod at patuloy kong pag-honor sa iyo. Dalangin ko rin, Panginoon, at patuloy na sinasaway anumang gawa ng kaaway upang pigilan ang mga pagpapalang nais mo na makarating sa amin at patuloy ko, Panginoon, na makita mo ang pagsunod namin. Kung may mga pagsubok, problema kami pinagdaraanan, hindi po namin gagalawin, Panginoon, ang itinakda mo at nais mo upang patuloy kaming pagpalain sa araw-araw. Thank you, Father God, for your faithfulness and your goodness to your people. Na tunay, Panginoon, ikaw po ang aming i-honor sa aming buhay, maging sa aming pagbibigay, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Spirit Santo. Amen. So,